keys to the character. Ang siren ay ang pinakasinaunang seductress sa kanilang lahat. Ang kanyang prototype ay ang diyosa na si Aphrodite. Likas sa kanya ang magkaroon ng isang gawa-gawang kalidad tungkol sa kanya. Ngunit huwag isipin na siya ay isang bagay ng nakaraan, o ng alamat at kasaysayan. Siya ay kumakatawan sa isang malakas na pantasya ng lalaki ng isang napaka-sexual, lubos na tiwala. Nakakaakit na babaeng nag-aalok ng walang katapusang kasiyahan at kaunting panganib. Sa mundo ngayon, ang pantasyang ito ay maaari lamang makaakit ng mas malakas na pag-iisip ng lalaki. Sa ngayon higit pa kaysa dati ay nabubuhay siya sa isang mundo na sumasaklaw sa kanyang agresibong instinct sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng bagay na ligtas at secure. Isang mundo na nag-aalok ng mas kaunting pagkakataon para sa pakikipagsapalaran at panganib kaysa dati. Dati, noong nakaraan, ang isang tao ay may ilang mga outlet para sa mga drive na ito digmaan, ang mga dagat, politikal na intriga, sa larangang sexual, ang mga courtesan at mistress ay halos isang sosyal. Pahina 39, ang siren 13 babaeng nilalang, umaawit at humihikayat sa mga mandaragat sa kanilang pagkawasak. Inaawit nila ang mga kaluwalhatian ng nakaraan, ng isang mundong tulad ng pagkabata, walang mga responsibilidad, isang mundo ng dalisay na kasiyahan. Ang kanilang mga boses ay parang tubig, likido at nang-aanyaya. Ang mga mandaragat ay lulundag sa tubig upang sumama sa kanila at malulunod. O, ginulo at naengganyo, itataboy nila ang kanilang barko sa mga bato. Upang protektahan ang kanyang mga mandaragat mula sa mga sirens, pinalamanan ni Odysseus ang kanilang mga tainga ng wax. Siya mismo ay nakatali sa palo, kaya't pareho niyang naririnig ang mga sirena at nabubuhay upang sabihin ito isang kakaibang pagnanasa, dahil ang kilig ng mga sirena ay sumusuko sa taksong sumunod sa kanila. Kung paanong ang mga sinaunang mandaragat ay kailangang magsagwan at magmaneho, na binabalewala ang lahat ng mga abala, ang isang tao ngayon ay dapat magtrabaho at sumunod sa isang tuwid na landas sa buhay. Ang tawag ng isang bagay na mapanganib, emosyonal, hindi kilala ay higit na makapangyarihan dahil ito ay ipinagbabawal. Isipin ang mga biktima ng mga dakilang sirena ng kasaysayan, nagdulot ng digmaan ang Paris alang-alang kay Helen ng Troy, nakipagsapalaran si Caesar sa isang imperyo at nawalan ng kapangyarihan si Antony at nawalan ng buhay para kay Cleopatra, naging katatawanan si Napoleon kay Josephine, hindi nagtagumpay si DiMaggio kay Marilyn, at si Arthur Miller ay hindi magsulat ng maraming taon. Ang isang tao ay madalas na nasa siren ng isang sirena, ngunit hindi niya maalis ang kanyang sarili. Maraming makapangyarihang lalaki ang may masochistic trait. Ang isang elemento ng panganib ay madaling ipahiwatig, at magpapahusay sa iyong iba pang mga katangian ng siren, halimbawa, ang haplos ng kabaliwan kay Marilyn, na humihila sa mga lalaki. Ang mga sirena ay kadalasang hindi makatwiran, na ay lubhang kaakit-akit sa mga lalaking inaapi ng kanilang sariling pagkamakatwiran. Ang isang elemento ng takot ay kritikal din. Ang pagpapanatiling isang tao sa tamang distansya ay lumilikha ng paggalang, upang hindi siya makalapit ng sapat upang makita ka o mapansin ang iyong mga mahihinang katangian. Lumikha ng ganoong takot sa pamamagitan ng biglang pagbabago ng iyong mga mood. Pinapanatili ang lalaki na hindi balanse, paminsan-minsan ay tinatakot siya sa pabago-bagong pag-uugali. Ang pinakamahalagang elemento para sa isang naghahangad na sirena ay palaging ang pisikal, ang pangunahing instrumento ng kapangyarihan ng sirena. Ang mga pisikal na katangian, isang pabango, isang pinatingkad na pagkababae na dulot ng make-up o sa pamamagitan ng maarte o mapang-akit na pananamit, ay higit na kumikilos sa mga lalaki dahil wala silang kahulugan. Sa kanilang kamadalian ay nilalampasan nila ang mga makatuwirang proseso, na may parehong epekto na mayroon ang isang decoy sa isang hayop, o ang paggalaw ng isang kapa sa isang toro.
Ang wastong hitsura ng sirena ay madalas na nalilito sa pisikal na kagandahan, lalo na ang mukha. Ngunit ang isang magandang mukha ay hindi isang sirena. Sa halip ito ay lumilikha ng masyadong malayo at lamig. Ni Cleopatra o Marilyn Monroe, ang dalawang pinakadakilang sirena sa kasaysayan, ay nakilala sa kanilang magagandang mukha. Bagamat ang isang ngiti at isang mapang-akit na tingin ay walang katapusan na mapang-akit, hinding-hindi sila dapat mangibabaw sa iyong hitsura. Masyado silang halata at direkta, ang siren ay dapat na pukawin ang isang pangkalahatang pagnanais, at ang pinakamahusay na paraan upang gawin ito ay sa pamamagitan ng paglikha ng isang pangkalahatang impresyon na parehong nakakagambala at nakakaakit. Ito ay hindi isang partikular na katangian, ngunit isang kombinasyon ng mga katangian, ang boses. Malinaw na isang kritikal na kalidad, tulad ng ipinahihiwatig ng alamat, ang boses ng siren ay may agarang presensya ng hayop na may hindi kapani-paniwalang kapangyarihang nagpapahiwatig. Marahil ang kapangyarihang iyon ay regressive, naaalala ang kakayahan ng boses ng ina ang umibig sa mga estatwa at mga pintura, maging ang pag-ibig sa kanila ay isang sinaunang pantasya, na isa sa mga ito ay lubos na nalalaman ng Renaissance. Si Giorgio Vasari, na nagsusulat sa panimulang seksyon ng buhay tungkol sa sining noong unang panahon, ay nagsasabi kung paano nilabag ng mga lalaki ang mga batas, pagpunta sa mga templo sa gabi at pakikipag-ibigan sa mga estatwa ni Venus. Sa umaga, ang mga pari ay papasok sa mga santuaryo upang maghanap ng mga mantsa sa mga larawang marmol.